Ngayon ay titingnan natin yung ating mga alagang 45 days na manok dito. Medyo natagalan ulit tayo sa pag-vlog, pag-upload ng panibagong vlog. Medyo madilim tong ating kulungan ng mga 45 days na manok. May net pa dito. Ito lang yung update ngayon dito sa ating mga alagang 45 days na manok. Yan, at medyo malalaki na rin sila. Nakakatuwa lang dahil nakita natin yung improvement dito sa mga manok natin na 45 days. Medyo madilim lang. Yan. At yung ating mga alagang manok naman dito ng mga native, ating mga pabo, ay andito nagkakalkal sa nakatumbo na mga ipa. Yan, nagkakaykay sila dito. Maulan nga pala yung panahon dito sa amin ngayon. Yan o. Talaga namang tag-ulanin talaga pag December. Minto na rin sa pangitlog dito yung ating mga manok. Siguro dahil sa lamig ng panahon. Kaya tumigil yung kanilang pangitlog. Yan, basang-basa yung ating mga alagang manok dito at yung ating mga alagang pabo. At syempre, yung ating mga alagang kambing ay andito lang din sa paligid, pag-alagala sila. So ngayon nagkaroon tayo ng problema dahil yung ating shredder machine ay nasira. Yan yung ating shredder machine. Hindi man siya nasira. Nawala ng kuryente yung spark plug. Kaya kailangan natin bumili ng panibagong spark plug para magkaroon ng kuryente. At dahil wala tayong pwedeng gamitin na shredder machine, ay ang ating kinukumpay ngayon dito sa ating mga alaga ay itong dahon ng acid ipil-ipil. Yung ating binibigay ngayon muna sa ating mga alaga. Maganda rin naman itong acid ipil-ipil sa ating mga alagang kambing dahil ito ay napakataas sa crude protein na importante para sa ating mga alagang kambing. Napakaganda talaga nito. Kung meron kayong mga ipil-ipil, yan, yung mga legumes, pwede nyong pakain yan sa inyong mga alagang kambing. Tapos ito naman yung ating farmhouse. Sa susunod na araw, maayos na natin yung kusina. Yan, mapapagawa na natin kahit papaano. Yan, pansamantal ay hindi pa talaga natin naayos itong ating farmhouse. Yan, may mga pintuan na naman tayo. Yan, dumi na nga itong ating kisame. Tatapusin na rin natin itong ating kisame dito. Mapapalitan din natin papalitan na rin natin itong bintana. Siyempre ito yung kusina natin, papasiminto na natin yan. So marami pa talaga ayusin dito sa ating farmhouse. Medyo malaki-laki pa talagang gastusin. Yan yung ating mga kambing. Hingi! Yan, nasa labas sila. Pero meron naman tayong binigay na kumpay dito sa ating mga alaga. Yung ating mga alagang manok. Yan. Ito yung ating mga alagang 45 days. Hirap talaga kapag umuulan. Sobrang hirap gumalaw. At the same time ay kawawa din yung ating mga alaga dahil nilalamig sila. Hindi talaga natin minsan maiwasan yung sama ng panahon. Yan yung ating mga alagang kambing dito, yung ating mga alagang tupa. Goods naman sila. Yan, may kumpay naman sila dyan. Tapos, andito naman yung ating mga bower na kambing. Ito sa kabila. Ito lang din talaga ang kalaban nating mga nag-aalaga ng mga ganitong klase ng hayop. Yung ulan, yung sama ng panahon. Kasi nakakaawa talaga yung mga alaga natin. Yan, ang dumi na ng ating alagang si Suprema.
Yan yung ating kulungan ngayon. Yan, sira pa rin. Dahil pa rin natin kailangang ipayos dito. Dahil pa rin natin kailangang maisayos. Pero goods naman yung mga alaga natin dito. Busog naman sila. Tsaka ang kagandahan dito, wala naman masyado nagkakasakit sa mga alaga natin ngayon. Ating painted apple, ating bak na si Kengkoy, ating traditional, ano. Ganda pa rin ang katawan nila. Yun talaga kagandahan kapag nagbibigay tayo ng consistent na pagpapakain ng mga pagkain o kumpay dito sa ating mga alaga. Taba ng ating bak, oh. Ganda ng katawan, kahit umuulan. Siyempre, itong ating mga buntis dito na kambing, itong ating painted, at yung ating bagong panganak, ating red bower, tsaka yung kanyang anak, ganda ng katawan. So, yun nga lang din talaga. Kailangan talaga natin magdoble ng trabaho. Dahil kapag umuulan na ganito, ay kailangan talaga natin magkumpay. Magbigay ng kumpay sa ating mga alaga. Yung ating mga alaga manok dito ay na tumutuka pa ng mga makakain na dito sa ipa. Yung ating mga Rhode Island Red. Yung dalawang babae na lang yung ating Rhode Island Red eh. Dalawa na lang sila. Kumakakak na oh. Pero minto talaga yung kanilang, minto na yung kanilang pangingitlog. Dahil sa lamig ng panahon. Bali yung ating Rhode Island Red dito ay dalawang inahin tapos isang roster. Yun yung mga alaga natin dito. So yun lang yung update dito sa ating mga alaga. At wala naman tayong mga casualty ngayon. Bali yung mga 45 days natin na manok, 6 na yung namatay. Yun lang yung pinaka-update natin muna dito. 6 yung namatay dahil sa sipon. Kapag talaga na ganito yung panahon, ito talagang pinaka-challenging na part sa pag-alaga ng mga 45 days na manok. At kahit anumang klase ng hayop, basta kapag tag-ulan, dun talaga medyo mahirap bumuhay ng mga hayop. Buti na nga lang din talaga at nagkataon na yung ating mga kambing o yung ating mga alagang tupa ay kahit paano ay medyo malaki na at hindi sila tumaon ng panganak ng December. Kasi kung nanganak talaga sila ngayon, syempre mahirap buhayin dahil malamig ang panahon. Pinaka siguro advice ko na lang din kapag magbi-breed tayo ng mga alaga natin o yung lalo pag ito sa kambing o sa mga tupa, itaon natin na hindi dapat sila mga anak ng December or January. Kasi yun yung time na taglamig ang panahon at tag-ulan. Alam naman natin na kapag ganun yung panahon, ito talaga yung part na macha-challenge tayo sa pagpapalaki o para maiwasan natin yung mortality. Kaya dito sa ating mga alaga, mas kumbaga, yung pag-breed natin sa mga alaga natin ay iwasan natin na mga anak sila ng December. Ngayong January, pwede na ulit ako mag-breed. Pwede ko na i-breed yung ating panibagong kambing na nanganak dahil ang magiging anak na nun ay sa summer na. At syempre kapag summer, maganda yung panahon, hindi tag-ulan at may sigurado talaga natin na kahit pa paano ay mabubuhay natin yung ating alaga. Yung ating tupa. Lakas nila sa lamig. Di sila basta-basta tinatablan ng lamig dahil sa kakapalan ng kanilang balahibo. Dahil sa kanilang balahibo na yan, yun yung nagiging panlaban nila para sa lamig ng panahon. Para hindi sila magkasakit. Kaya kapag talagang taglamig na, kailangan wag nating gugupitan yung ating mga alaga. Dahil yan yung kanilang pinakapanlaban. Unlike sa mga kambing, na wala kasi silang makapal na balahibo tulad ng tupa, kaya medyo sensitive sila pagdating sa lamig. Ayan yung ating mga manok dito. Ang kanyang talaga silang silong. Ito talaga yung pinaka natin ngayon, pinaka problema natin ngayon, yung facility ng ating kulungan, dahil alam ko naman na hindi pa rin talaga maayos itong kulungan natin. Marami pa rin tayong kailangang ayusin para upang sa ganun kahit pa paano ay maging komportable man yung mga alaga natin dito.